Okay, mapagpalang araw po, Happy Lord's Day. Dito tayo ngayon sa tahanan ni Ate Merly upang magdala ng salita ng Panginoon Diyos ayon sa kasulatan. Alam niyo po, yung salita ng Diyos ay napaka-importante sa buhay ng tao. May mga taong okay lang ang salita ng Diyos. May mga tao naman, sometimes hindi mo maintindihan ng tao. Kagaya lang noon, nung sa ospital nagpupunta ako. May mga nagsabi ron na hindi na namin kailangan yan. Kita niyo po, ano? Para bang pagka sinabi ng isang tao na hindi niya kailangan yan, para bang, para siyang Diyos. Kasi ang Biblia po, ang sabi ni Jesus, ituro sa tao. Kung yung sumisimba nga, kung minsan, nagkakaproblema pa, di ba? Mas more kung di ka pa punta na simbahan. Naalala niyo yung panahon ng pandemic? Hindi ba? Ultimo simbahan, nagre-reklamo ang tao. Ano sabi nila? Ba't naman pati simbahan sinara nyo? Pero hindi nila iniisip na baka may magkahawaan. Basta nasa isip nila, sanang simbahan open. Kasi nga, dahil pandemic, masigit nila kailangan ng simbahan. Doon sa salita ng Diyos o makapanalangin sila. Pero yung risky nung pwede kang mahawaan, hindi nila tinitignan yun. Sa bagay ako rin, nung panahon ng pandemic, hindi rin ako mapigilan eh. Minsan sa mga barangay, sabi ng mga barangay sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, dyan lang po, magbabible study kami kako. Pero biyaya naman ng Diyos, walang umarang sa akin, ay walang pumigil. Bagamat inaharangan, pero pinatutuloy din naman ako. At biyaya naman ng Diyos, kahit kasagsagan ng pandemic, kaya lang yung experience ko na iba. Pagpasok ko sa bahay, sabi ng mga pamilya, Pastor, alcohol muna. Alcohol lang na lang, paliguan nila ako ng alcohol. Sabi ko, di ba inumin ko na lang ito? Biro ko. Ang tao po talaga takot. Kasi, dahil marami namamatay. Pero biyaya naman ng Diyos, yung mga dinalaw kong bahay, wala naman pong nawala sa buhay sila, sa kanila. Bagamat nagkaroon po sila ng COVID-19. Ang misis ko po, yung sintomas ng COVID-19, nakaranas siya. Sometimes ako, parang ang tingin ko, sintomas siya na COVID-19 ito nararamdaman ko ako eh. Pero ganun pa man, siyempre mayroon Diyos na higit sa lahat na marunong. Doon ang pagtitiwala natin siyempre. Kaya sabi ko nga po, wala naman nawala sa buhay ng mga napunta kong sa bahay. Bagamat meron po talagang infected na, hindi ko lang na infected na. Hindi sila nagsasabi sa akin. Pero, yun nga po kasi salita ng Diyos ang dala natin sa kanila. Sige, manalangin tayo, tsaka tayo lagwa sa turo ng Diyos. Panginoong Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang isip at damdamin ng bawat tao nakikinig dito sa video upang lahat po kami makinabang sa iyong turot araw. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa panahon na si Apostol Pablo ay dumating sa bansang Roma, dumating po siya ron na isang bilanggo. Hindi po siya nagpunta ron para mangaral, kundi kaya siya nakarating sa bansang Roma sapagkat nakahabla po siya. Dahil po sa kanyang pangangaral, maraming nagalit na tao sa kanya. Ang isang kanyang pinangangaral, yung may pagkabuhay na maguli ang mga patay. Which is hindi po tanggap ng mga tao yan. Sabi nila, hindi totoo yan, sabi nila. Kaya may mga taong nagalit sa kanya, then later on, iniabla siya sa Roman government, kaya siya nakarating ng Roma.
Hindi dahil gusto niya mangaral doon. Yan. Nung nakarating po siya ron, nagkaroon siya ng Bible study sa bahay. Sa kanyang pinaintulutan siya ng gobyerno habang nililitis yung kaso niya na manirahan sa isang bahay o umupa siya ng bahay at meron siyang isang gwardya. At nung malaman ng mga mananampalataya sa Roma yon, pinuntahan po si Pablo, kinumusta siya. Bakit naging ganun ang sitwasyon? So, sa madaling salita, kinuwento niya. Nang dahil lang sa pangangaral, kita niyo po, ang higpit noon, ano pangangaral? Iniaabla sa gobyerno. Pero ngayon wala namang ganyan eh. Sa totoo lang. Pero noon, meron po, may higpit talaga. At si Pablo, ang isang may karanasan dyan. Ngayon, maraming pumupunta sa kanya doon. O tingnan natin yung sa nung nasa Roma na siya, sa ano sabi niya? Dito sa chapter Gawa 28:16 ito. Pagdating namin sa Roma, si Pablo pinaintulutang umupa ng sariling tirahan kasamang isang kawal na pinakatanod niya. Kumbaga, nasa Ausares siya para pag may hearing, may gwardya na naghatid sa kanya sa paglilitis sa kanyang kaso. Ngayon, doon sa bahay na yon na kanyang inuupahan, ang sabi dito, kaya't nagtakda sila ng isang araw at marami pumupunta sa tinitira ni Pablo. Pagdating ng araw na iyon, magapos siyang nagpapaliwanag sa kanila at nagpapatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, sinulat ng mga propeta. Ibig sabihin, gumagamit siya ng Bible, yung mga sinulat ng propeta. Yan. Sinikap niyang papaniwalahin sila kay Jesus. O kita niyo? Sa panahon na sa Roma siya, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kita niyo? Hindi pala sikat si Jesus sa Roma nung panahon nila. Kundi ang nakalagay dito, sinikap niyang papaniwalaan sila kay Jesus. Kita niyo? Hindi pala kilala si Jesus sa Roma nung panahon na yon. Nung nakarating siya ron, siya nag-Bible study sa loob ng bahay na kung saan nakatira siya. Kaya hindi po si San Pedro nakarating sa Roma. Kasi merong issue dyan. Di ba? Ito ang tawag kasi nila, ang unang Santo Papa ay si San Pedro, ang sabi nila. Pero bakit walang sulat si Pedro sa Roma? At sa Biblia, kung pagbabatayan, ang nakarating sa Roma ay si Apostol Pablo. Paano ngayon naging unang Santo Papa itong si Pedro? Yan po yung naging malaking issue yan eh. Kasi ang pinagbabatayan, dapat nakarating siya ng Roma at nangaral siya. Pero kung babasahin mo yung libro ni San Pedro, yung kanyang mga paglalakbay sa kanyang pangangaral, hindi po nabanggit yung Roma. O tingnan nyo, babasahin natin yung una at ikalawa na sulat niya, no? Ito, sa unang Pedro, mula kay Pedro, apostol ni Jesus Kristo, sa mga inirang ng Diyos na kipamayan sa lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia. O, meron ba nabanggit ng Roma? Di wala. Paano ngayon yan? Yung pala, may paliwanag sila doon. Yung palang bangkay, yung buto. Doon pala dinala daw sa Roma. Okay? Pero ang inahanap nilang evidence, bakit unang Santo Papa siya, samantalang siya man din ay inatulan ng Roman government. Oh. Halos sabay silang inatulan ng kamatayan ni Pablo.
ang umatol ay Roman government. Kung saan tumapasya ng Roman government, bakit? Kaya marami pong naging issue dyan, sa totoo lang. Na nare-raise. Okay, ano pa? Nasulat. Wala na dito si Kalawang Pedro, wala na nakalagay, doon lang sa unang Pedro. Okay, balik tayo kay Pablo. Si Pablo ngayon ay nagpapatotoo sa mga tao na pumupunta sa kanya. Kasi nga, nasa Ausares siya. Ngayon, isa sa mga binanggit ni Pablo, dito sa Roma 1:16, ang sabi niya, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita o ang salita ng Diyos patungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat mananampalataya. Kaya pala, yung ginawa niya, si Jesus Christ, pinakikilala niya doon sa Roma. Anong sabi niya? Hindi ko ikinahiya, ipangaral ang tungkol kay Jesus. Ano daw si Jesus ayon kay Pablo? Siya ang ating tagapagligtas. Isipin niyo po, sa bansang Roma, hindi pala kilala si Jesus. Anong taon siyang namatay? Between 46 and 48 AD, domino. In between 46 and 48, doon sa namatay po si Pablo, doon din namatay at namatay din po si San Pedro. Ibig sabihin, nung panahon pa lang yon, wala talagang nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sa bansang Roma. Kaya hindi ko ikinahiya, sabi niya. Kaya sa loob ng 2 taon, nakapangaral po siya ron, 2 taon din Tignan natin ang sabi rito, ay nakasulat yun Sa loob ng 2 taon, nakapangaral siya sa bansang Roma na kanyang bahay na tinitiran. Dito sa, tignan lang natin para makita natin na 2 taon lang ang kanya naging pagtuturo doon. Ito, sa Gawa 28, sa 28 hanggang 31. Sinabi pa ni Pablo, talastasin ninyong ipahayag sa mga hentil ang balitang ito ng kaligtasan mula sa Diyos at didinggin nila ito. 29. Umalis ang mga Hudyo matapos sabihan ito ni Pablo at sila'y mahigpit na nagtalo-talo. Kasi po yung mga Hudyo noon, may division sa kanila. Ang Hudyo noon, kahit magkakalahi silang Hudyo, yung isang Hudyo naniniwala na mga patay mabubuhay. Yung ibang Hudyo naniniwala na hindi na nabubuhay pang muli ang mga patay. Kaya nagkaroon ng pagtatalo-talo. Verse 30, umigit kumulang sa 2 taon na nirahan si Pablo sa Roma sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat na nagsasadya sa kanya. 31, ayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Walang nakapigil sa kanya na ipangaral po ang ating Panginoong Yesus sa bansang Roma. Kaya sabi niya, hindi ko ikinahiya. Ito pala Kristong ipinangangaral niya. Siya po pala ang tagapagligtas ng buong tao sa buong daigdig. Siya po ang tagapagligtas natin. Kaya matagal at mismo sa panahon ni Jesus Christ, yung mga kababayan niyang mismo, hindi sila naniniwala na si Jesus tagapagligtas. Hanggang sa panahon nga natin ngayon O tanongin niyo yung mga Muslim.
Isang Muslim nang galing sa mga lahing Hudyo dyan, sa lahi ni Ismael. O tanongin nyo sila kung naniniwala sila sa salitang ang Yesus tagapagligtas. Hindi sila naniniwala. Hanggang ngayon po, marami ako nakakausap na Muslim. Basta naniniwala sila kay Jesus, anak ng Diyos, pinanganak ni Maria. Pero yung puntong hindi tagapagligtas yan. Kagaya lang ni Muhammad yan, sabi nila, na isang propeta. Totoo yun. Nung nangaral siya, mismo ang mga apostol nga sa panahon nagtanong siya eh. Tingnan niyo po yung sagot ng mga apostol nang magtanong si Jesus sa kanila. O. Kaya yung mga Muslim, ganyan din po kanilang paniwala. Yung paniwala ng Biblia. O, tingnan natin ha. Dito sa Mateo, ganito nakasulat. Ito, doon sa 13. Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ibig sabihin, tinatawag siyang anak ng tao kasi nga po, ipinanganak ni Santa Maria. 14. Sumagot sila. Ito sagot ng mga tao kung sino si Jesus. Sabi po ng ilan ay si Juan Bautista. Kayo, sabi ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Yang ganyang paniwala ng tao noong panahon na yon na nangangaral si Jesus at kasama yung mga apostol, sila Pedro, ganyan ang paniwala nila kay Jesus. Kaya hanggang ngayon, yung mga Muslim na mula sila sa lahi ng mga Hudyo, kay Ismael, ang paniwala nila si Jesus kagaya lang ni Muhammad na isang propeta, hindi tagapagligtas. At hindi rin sila naniniwala si Jesus pinako sa cross. Pero naniniwala sila si Jesus umakyat sa langit. Masabi nila, anong kwento nila? Ayon sa kanilang Quran, yung pinako sa cross kamukha ni Jesus. Hindi si Jesus yun. Kasi katwiran, meron bang tagapagligtas na pinapako sa cross? Bakit papayag ba yun? Sabi nila. Ganyan ang birada nila eh. Oh. Hanggang ngayon po pala, may mga ganyang klaseng tao ng paniwala. Kagaya ng paniwala noon. Isipin nyo na nangangaral pa si Jesus. Yung paniwala noon hanggang ngayon. Paniwala pa ng mga Muslim. Pero karamihan ng Muslim ngayon na nako-convert na po sa Christianity. Nababago na ang kanilang pananampalataya. Naniniwala na sila kay Lord Jesus. Pero meron pa rin namang hindi hanggang ngayon. Kaya bilang tayo naman, anong sinabi ni Jesus? Ito yung maganda. Doon sa chapter 20 ng Gawa, ang sabi niya ay ito. Sa chapter 20, nang kausap niya naman si Tomas. Ito sinabi ni Jesus Christ sa 29. Chapter 20, 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang kausap niya si Jesus. Verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Alin daw po yung mapapalad sa Biblia? Pag sinabi pong mapapalad, mga tao pinatawad ng kasalanan. Ang alin? Yung sabi ni Jesus, yung hindi nila ako nakita, pero naniniwala sila sa akin.
Samantalang noon, nakikita na nila ng kanilang mga mata, nangangaral. Yung mga Hudyo sa panahon na yung pinagmulan ng mga Muslim, nakikita nangangaral si Jesus. Pero hindi sila naniniwala. Kaya sabi ni Jesus, mapapalad yung mga hindi nakakita sa akin, pero naniniwala sila. Isipin nyo, ang kausap niya, isang apostol na si Tomas. Si Tomas kasi noon, ang tawag sa kanya, maduda. To see is to believe siya. Kaya nung sinabi, ay nakita namin ng ating Panginoon, ano sagot ni Tomas? Ay, hindi ko naniniwala dyan. Hanggang di ko siya nakikita. Kaya nung kinausap niya, o ano, maniwala ka na. Diba? Kaya tayo pong mga nabubuhay sa ating panahon na maniwala kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Mapapalad kayo. Kaya alam niyo po, ang pananampalataya, pag sinabi na nananampalataya, hindi mo nakita pero naniniwala ka. Yan ang tamang pananampalataya. Si Jesus, nasa langit na siya. Siyempre, hindi na natin siya nakita ng harap-harapan, personal. Anong taon na ba tayo ngayon? 2026. Kaya mapalad po tayo. Mapalad kung kumbaga sa salitang kanto, ay maswerte tayo. Kita niyo po. Kaya dapat po, bilang mga nabubuhay na tao sa ibabaw ng mundo, kung naniniwala po tayo kay Jesus, dapat maniwala talaga tayo ng gusto. Even Apostle Pablo, nung makausap niya si Jesus, nasa langit si Jesus, isipin nyo, walang telepono, nag-uusap silang dalawa. Sumasagot si Pablo pag kinakausap ni Jesus mula sa langit. Isipin nyo, ang layo, langit. Hindi yung langit na tinutukoy ko po, yung kung saan ang Diyos doon naroon, nag-ahari. Pero nagkakausap sila ni Pablo. Nung maniwala si Pablo, anong ginawa ni Pablo? Ang pangangaral niya si Jesus na. Amen. Nabago siya. Lalo na nung nagpakita siya. Una, nag-uusap lang sila. Then later on, nagpakita si Jesus kay Pablo. Kaya ganun lang po ang pangangaral ni Pablo. Kaya hanggang mamatay, talagang naging masunurin po siya sa ating Panginoong Yesu Cristo. Sana ganun din po tayo. Tayong mga nabubuhay sa ating panahon. Sana maging gaya tayo ni Pablo. Po, kung manampalataya. Lahat ng pakinabang, sabi ni Pablo, inari kong mga basura. Makilala ko lang ang ating Panginoong Yesu Cristo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, sa aming buhay pananampalataya. Kaming mga tao, sadyang iba-iba ang aming kaisipan. Parang meron din pong nabubuhay na mga tumasami sa panahon namin. To see is to believe. Isa rin pong grupo ng reliyon yan. Anong reliyon yan? Yung mga Atenista. Kailangan daw makita muna nila kung tsaka nila paniniwalaan. Kita nyo, malalaking mga reliyon. Mayayaman mga reliyon. Multimillionaire na mga reliyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala. Kita nyo po. Kaya yung mga tao noon na hindi naniniwala, hanggang ngayon, meron pa silang mga barkada. Hindi na kapwa Hudyo, ibang lahi na.
Nun, puro udyo lang eh. Ngayon, hindi na lang udyo. Hindi na rin naniniwala. At salamat sa Diyos. Tayo, dito sa Pilipinas, sa bagay, anong sabi nila sa Pilipinas? In the whole Asia, Pilipinas lang ang bansang Kristiyano. Salamat! Kung totoong bansang Kristiyano nga ang Pilipinas. Pero bakit ganon? Kung bansang Kristiyano Pilipinas, ba't naghahaway-haway ang mga tao? Di ba? Dapat walang away. Pero araw-araw may away eh. Lalo na sa politika. Ang gulo. Sige po, ano? Yung kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Sana po, wala tayong, huwag kayong magalit sa akin. Wala tayong, dito, discrimination about religion, ano? Yung nasabi ko kanina, naging mga uh, umahalagwang katanungan nung araw yon. Totoo yun. Umahalagwang mga katanungan, no? Okay? Lagi po kayong manalangin dahil mainit ang panahon natin ngayon. Bagamat bumabagyo, sa totoo lang, nasa El Nino tayo. Ang El Nino po sa Pilipinas hanggang sa first quarter ng 2027. Bagamat may ulan, pag nawalang ulan, makakaramdam kayo ng init. Kasi nga po, El Nino ngayon. Kaya lagi po kayong magdasal, hingin natin ang hawa ng Diyos. Wala naman tayong magagawa dyan eh. Kahit nga ang Pag-asa, walang magagawa dyan eh. Ang ganda ng Pag-asa, di ba pangalan, di ba, Pag-asa. Pero wala naman talagang Pag-asa dyan. Ang Pag-asa natin, ang ating Panginoong Yesu Cristo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.